yung usapan dito kung saan po ay sinabi ni Sara Duterte, sinabi niya po na kung sino yung taong kinatatakutan niya. Oh. So, tanaw ni mo, ma'am, sa tingin mo, ma'am, dapat tumakbo na lang po kayong presidente? Hindi din. Aha. Kung papabalikin ako, tatakbo kang Vice President. Lagay ko dyan. Drag me to hell. Eh? Ma'am Marlene po from Radyo sa Estranta. Here po, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, having said na hindi mo kasalanan na hindi marunong maging presidente, yung nakaupo ngayon, ibig sabihin ba ma'am, hindi po kayo kontento sa trabaho po ni Pangulo? Kaya nga umalis ako, di ba, sa administration. Hindi ko na gusto yung mga naririnig ko dun. Hindi ko na gusto yung mga nakikita ko dun. Kayo, Kung yung presidente raw, hindi niya alam maging presidente. Si PBBM. Eh, ikaw, alam mo. Ano ang alam mo? Ha? Kahit saang office, ano ang alam mo? Magnakaw? Paliwanag mo muna kung bakit nawawala yung pondo ng, ng confidential funds. Bakit ginagamit nyo ang certification ng ibang agency para lang i-justify nyo na meron kayong ginastos? Huwag deflect ng deflect. Sana yung pag-deflect mo, pinag-aralan nyo muna. Diba? gusto niyo ng pera, Oh. natatakot kayo, kayo lang. Huwag niyo na ako isali. Mhm. The reason why, noong 2016, ito, sidebar na lang ito, hindi ito kasali, lalo tayong tatagal nito. Huwag na yan. Sige. Ano, o hindi. Hindi ko na gusto. Kung presidente niyo siya, okay lang. Ako, hanggang vice president lang ako. Hanggang number 2 lang itong bansa na ito. Wala itong number 1. Wow, ang kapal na mukha. Uy, mga kababayan, totoo ba yun? Saan bang saang nakalagay yan na tawag dito, constitution yan? Bagong constitution na ba yan? Meron na ba tayong bagong constitution na amyendahan na ba? Eh, sabi niya ang bansang ito walang number 1, hanggang number 2 lang daw. Kasi inahanap ko saan kayang constitution nakita ni Sara Duterte na walang number 1. Wala daw ulo, walang presidente. Hanggang vice-presidente lang daw. Wala kasi ako nakita Sara Pwedeng sabihin mo sa amin kung saan nanggaling na constitution yan, kailan na amyendahan, sino ang author. Diba? Nangangarap ka ng gising Kakatawa ang putya. Para sa akin. Yes. Bea, Ma'am Borracho. Eto na yung tanong. Hi ma'am, kanina po kasi sinabi nyo na, ma'am here. Yes, yes, yes. Kanina po kasi ma'am sinabi nyo po na hindi ka naman po inask ni VP Lenny para maging vice president niya. Did you somehow wish na sana inask ka na lang po niya na maging vice president niya to run alongside her? Hindi, ma'am. Uy, ginuukop, umidaon sila ni Gukdon, manggihapon na nila si PRD, di ba? Mag-ICC, gihapon na, ay, samot na. Oh. Si Trillanes, ang si Lenny, magkauban mo na sila. So, kung presidente si Lenny, inahaghapon ng ICC. Alam niyo ba bakit hindi umuusad yung ICC? Kwento ko sa inyo next time. Oh, mga kababayan. Ayan Ang liwanag po ng sagot niya kahit hindi ko naiintindihan. Nung tinanong po, paano mo sabing maliwanag kung di mo naintindihan? Siyempre, pinatranslate ko. Ha? Hindi ko naintindihan, pinatranslate ko kasi ako na-curious. Eto, ulitin ko. Para maging vice president niya. Did you somehow wish na sana... kanina po kasi ma'am sinabi niyo po na hindi ka naman po inask ni VP Lenny para maging vice president niya. Did you somehow wish na sana inask ka na lang po niya na maging vice president niya to run alongside her? Hindi, ma'am. Uy, ginuukop, umidaon sila ni Gukdon, manggihapon na nila si PRD, di ba? Mag-ICC, gihapon na, ay, samot na. Si Trillanes, ang si Lenny, magkauban mo na sila. So, kung presidente si Lenny, inahaghapon ng ICC. Alam niyo ba bakit hindi umuusad yung ICC? Kwento ko sa inyo next time.
Oh, mga ka-GP Natics, di ba? Maliwanag. Sabi niya ganon, kaya hindi po siya, mga kababayan, na kinampihan niya itong si, di ba, alongside with Lenny. Bakit siya kakampihan? Kalaban yun ni Duterte. At mga kababayan, kapag si Lenny daw ang nanalo, sigurado makikipag-tandem ito doon sa ICC. At sigurado, yung ICC makakapasok dito, hahabulin si Duterte. Tama? Oh. Sabi niyang ganon. Nako, napakadelikado noon kapag si Lenny ang nanalo. Sa madaling sabi, takot talaga sila, and the only way na sila ay makatakas sana sa ICC by tandeming dito po kay Pangulong Bongbong Marcos. Kasi alam nila ito ay winnable eh. Sobrang winnable ni Pangulong Bongbong Marcos. Kahit saan po tayo magpunta noon, talagang sabi ko nga rockstar. Talagang tinatao, napakaraming tao. At yung mga loyalista, yung mga anak-anak nila, talagang nag-antay ng maraming panahon para makaupo muli ang mga Marcos sa Malacanang. Diba? Sabi ko nga po, that is destined eh. And sinabi din ng tatay mo yan, Sara, ang pagiging presidente ay destiny. Hindi yan, kumbaga parang, okay lang. Parang ganon, hindi yan basta-basta. Ito talaga ay tinadhana. Diyos ang niyan, ang nagbibigay niyan. Kaya nga minsan sabi ko nga, loko rin to si Lord ah. Bakit? Bakit loko si Lord? Binigay ba naman sa atin si Digong eh? Hindi, joke lang naman yon. Sorry. Hindi ko naman sinasabi na loko-loko ang Panginoon. Ang sinasabi ko lang, syempre, dinaan tayo dun sa ganong sitwasyon. 'Di ba? Para magkaroon tayo ng malawak na kaisipan, malawak na, kumbaga, mga kababayan, yung ating nasasaklaw o yung mga bagay-bagay ay makita natin. Kasi kung hindi siguro naging presidente itong si Digong, hindi natin makikita yung yung nangyayari noon nung unang-una pa EGK sa Davao. 'Di ba? Kaya lang mga kababayan, ang dami rin pong nasakripisyo. 30,000 na tao ang nasakripisyo nung panahon ni Digong. Oh, biruin nyo, magkano yun? 60 billion. Oh. Bakit mo nasabing 60 billion? Sabi, pinakamababa daw, 500,000 pagbuhay. Pagpatay, 1 million. Pag nanlaban, 2 million. Oh, saan ka pa? Diyos mio, mga kababayan, kahiya-hiya. Oh, kahiya-hiya ka, Sara Duterte. Alam mo, laglag na laglag ka talaga dito. O, pag-usapan din natin, mga kababayan, ano ba talaga ang tunay na pakay? Bukod sa siya po ay kailangang may kampihan, ano ang hiniling naman ng pakikipagtandibiruin nyo na iligtas na sa paghahabol kung sakaling si Lenny ang mauupo? Nanghingi ka pa ng another favor. At ang favor ni Sara Duterte, mga kababayan, gusto niya pong maupo bilang DND Secretary. Yan lang po ang gusto talaga niya. Bakit? Ito, panoorin natin. Ayan. So that's that. And then, ito na kami ni Mr. Deception. Mr. Deception. Sabi ko sa kanya, Ang tinatawag niyang Mr. Deception dyan si si Pangulong BBM. dalawa lang. Aha. Para pantay. Dalawa lang. Sabi ko, dalawa lang. Ang request ko sa iyo, if you win, dalawa lang ang request ko sa iyo. And I think, I requested this na one-on-one. Teka lang. Sabi ni Amore Pardillo, hindi naman ikaw si Amore ni